Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang ideya na mula mismo kay Madam Monica Long, ang presidente ng Ripple Labs. Ayon sa kanya, ang mga bangko at financial institutions ay may malaking oportunidad na kumita pa ng mas malaki kung iyayakapin po nila ang tinatawag na tokenization. Isa itong konsepto na unti-unting sumisikat at maaring baguhin ang galaw ng global finance sa loob ng susunod na dekada. Pero teka, ano ba ang tokenization? Paano ito makakaapekto sa mga bangko, sa mga investors, at syempre sa atin bilang mga Pinoy crypto traders? At anong papel ang ginagampanan ni XRP at ng bagong stablecoin na si RLUSD dito? Lahat ng yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan dito kung ano po ang tokenization at bakit ito game changer sa financial system. Ayan. Ang tokenization ay ang proseso po ito ng pag-convert ng real-world assets katulad po ng lupa, bahay, bonds o kahit commodities papunta po sa digital tokens na nasa loob ng isang blockchain network. Ibig sabihin, ang isang physical asset ay nagiging representation sa blockchain na pwedeng bilhin, ibenta o ilipat ng mabilis at ligtas. Ayon po kay Madam Monica Long, ayan, pagsapit po ng taong 2033 ay maaring umabot sa $18.9 trillion ang market value ng tokenized real-world assets. Isipin ninyo yon. Kung makakuha lang ng kahit maliit na porsyento dyan ang mga bangko, siguradong lalaki agad ang kita nila. Pero hindi lang kita ang pinag-uusapan dito. Ang tokenization ay nagbibigay po ng access sa mas malawak na market, mas murang operational cost at saka mas mabilis na settlement ng transactions. Halimbawa, kung dati ay abutin po ng ilang araw ang paglipat ng ownership ng isang property, sa tokenized system ay pwedeng mangyari ito in just seconds or minutes. Kaya yan, sobrang bilis. Ngayon ay bakit dapat nang kumilos ang mga bangko ngayon? Babala ni Madam Monica Long, ang financial world ay nasa isang turning point. Kung hindi kikilos ngayon ang mga traditional financial institutions, baka maiwan sila ng mga mas mabilis na blockchain-based system. Para sa mga bangko, ang tokenization ay hindi na optional. Isa na itong necessity para makasabay sa pagbabago. Ayon po sa Ripple at saka Boston Consulting Group, ang mga bangko na sasabak sa tokenization ay pwedeng makapagbukas ng bagong revenue streams. Mapaikot ang mas maraming pera at mas mapabilis ang kanilang serbisyo. Ibig sabihin ay hindi lang sila kikita, kundi mas magiging efficient pa ang kanilang operasyon. Ngayon ay anong papel ang ginagampanan ni Ripple sa tokenization movement? Ayan. Si Ripple ay isa sa mga pinakaaktibong kumpanya ngayon sa pagtulak ng tokenization sa buong mundo. Ang XRP Ledger, ang pangunahing network ni Ripple, ay kilala sa bilis ng transaction at napakababang fees. Kaya ideal po ito para sa global scale na token trading. Maliban dyan, gumawa pa si Ripple ng isang malawak na pag-aaral kasama ang Boston Consulting Group kung paano po magagamit ang tokenization sa real-world finance. Lumabas sa report nila na aabot po sa $10 trillion na halaga ng assets, gaya po ng real estate at trade finance ang pwedeng i-tokenize para mas mapakinabangan. At dahil dito ay marami pong investors ngayon ang napapaisip. Magkakaroon kaya ng partnership si Ripple sa iba pang mga big players gaya ni Cardano? Abangan po natin yan. Ngayon ay
Paano naman nakakatulong si XRP at RLUSD sa tokenization? Si XRP ay parang backbone ng tokenization efforts ni Ripple. Dahil po sa bilis ng transaction nito at napakababang fees, nagiging possible ang mass adoption ng digital asset trading. Kapag mabilis po ang takbo ng pera, mas maraming pwedeng pumasok at lumabas na kapital. Kaya mas kumikita po ang system. Pero hindi lang dito nagtatapos ang kwento. Si Ripple ay may isa pang bagong stablecoin na si RLUSD. Ito ay isang digital dollar na nakapeg sa US dollar. Ibig sabihin, hindi ito basta-bastang volatile gaya ng ibang crypto. Isa itong stable na token na pwedeng gamitin para bumili o maglipat ng tokenized assets nang hindi na kailangan ng bank account. Si RLUSD ay gumagana sa parehong XRP Ledger at Ethereum network. Kaya kahit saan ka man sa blockchain ecosystem ay madali mo itong magagamit. At ngayon, isinama na ito ni Ripple sa kanilang Ripple Payments System. Kaya mas madali nang gamitin sa global payments at real-world transactions. Ayan. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na nakikisabay po sa mundo ng crypto, napakalaking opportunity po nito. Una, habang unti-unting nagkakaroon ng tokenized assets, mas maraming paraan para tayo ay makapag-invest sa global markets kahit nasa Pilipinas lamang tayo. Pangalawa, kung ang mga bangko sa Pilipinas ay yayakapin din ang tokenization, pwedeng bumilis at saka bumaba ang transaction fees sa ating mga bank transfers at saka investments. Hindi na rin kailangang dumaan sa napakaraming proseso para lang makabili ng shares, properties o bonds. At ang pangatlo, dahil si Ripple ay isa sa mga trusted na kumpanya sa blockchain industry, ang mga assets na idadaan sa kanilang sistema ay may mataas na level ng security at saka transparency. Mas ligtas para sa atin bilang mga investors. At ayan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko po rito ay ang pagtulak o pag-promote ni Madam Monica Long ng tokenization ay isang napapanahong hakbang. Sa mundo ngayon na halos lahat ay digitized na, bakit hindi natin gawing digital na rin ang ating mga assets? Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para po sa lahat. Hindi lang ito para sa mayayaman, hindi lang ito para sa mga taga-ibang bansa, pwede rin ito sa ordinaryong Pinoy na gustong magpalago ng pera sa tamang paraan. Kung ang mga bangko at financial institutions ay makikinig sa panawagan ni Ripple, posibleng mas mapadali ang access ng mga Pinoy sa investments, savings at saka financial growth. At kung mapapadali ito sa pamamagitan po ng blockchain, lalo na gamit si XRP at RLUSD, baka ito na ang susi para sa mas maraming Pinoy na maging financially free. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.